good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Trap. So, ngayong araw na to, naisip ko na mag-video kasi parang ako nagsasawa na rin minsan. Pero naisip ko, ito talaga yung kailangan ng mga halaman natin. No? Yung maintenance, daily maintenance or regular maintenance. Kung sa indoor, sasabihin nyo na medyo nahirapan rin kayo mag-maintenance. Imagine sa outdoor, araw-araw. Kami dapat magtanggal ng mga dumi, no? Mga dahon na nahulog kung sakasakaling meron man, no? At hindi rin kumbaga libre sa mga peste at sa mga algae, no? So kaya tayo kailangan natin lagi dinadalaw natin tong mga halaman natin. Hindi lang basta kung nagbebenta tayo, hindi lang basta benta. Hindi, alagaan talaga natin. Maintain, no? Ito yung nagbibigay sa atin ng, kahit pa paano yung kasiyahan. May nakita akong insekto dyan. Ayun. Yung malaki-laki dito nakakain sa'yo. Ay, doon pala banda sa unahan. Meron doon. So ang ginagawa dapat tinatanggal nyo yung mga dumi-dumi like ito po, no? Sa while hindi naman tinatanggal to, pero pagka dito sa atin, sa growing area natin, kailangan natin to alisin kasi mabubulok to, maaring pagsimulan ng amag or algae, tapos matatakpan pa yung mga plants mo. Mababawasan yung abilidad niyang mag-generate ng food or photosynthesis, di ba? Iwasan nyo lang na ma-trigger yung traps. At syempre, mabunot yung halaman. Kasi kung mabubunot nyo yan at mapabayaan nyo ng ilang oras o isang araw, baka pagbalik nyo, crispy na or tuyo na. At yan, pag natuyo, minsan irreversible na o hindi nyo talaga mabubuhay. Tinry ko na dati yun, yung medyo green pa naman pero magaan na siya, tuyo na. Kung malaki pa yung rhizome nun at matigas pa, mabubuhay yun. Pero kung hindi na, wala na talaga. Kaya maganda na pagka tayo nagme-maintain, maging mag-ingat tayo sa pagtatanggal ng mga damo. So, saan na ba yung nakita natin insekto? Ano kaya itong insekto na to? Try kaya natin ipakain dito. Ayun Ano siya sa loob. Sir, sabi mo hindi dapat mag-manual feed. Hindi ko na pigil yung sarili. Naawa rin ako dyan sa mga insekto na yan, kaya alam nag-aalaga tayo ng carnivorous plant. And talaga ang kanilang purpose, kumain ng insekto. So tinitignan ko lagi itong mga seeds ko, kahit alam kong hindi pa magja-germinate. Kasi gusto ko makita yung difference nila daily kung may pagbabago pa. At nakikita ko nga na habang tumatagal, mas tumataba yung kanilang, yung gitna yung seeds mismo, nataba yung seeds. No, 'di ba? Pag tinanggal mo yan sa seed pods, anong itsura niyan? Parang hibla lang yan na pwedeng hanginin. Pero ngayon, pagka matagal na siyang nasa naka-tray at nadidiligan regularly, tumataba. At soon, mag-germinate tulad na lang neto. At eto pa. Ayan. Soon, magiging ganito. So, yung mga maintenance na ginagawa natin dito, syempre, nagdidilig tayo araw-araw. Tinitignan mo kung okay ba yung mga growth nila, may abnormalities pa. Lalo na syempre, mga mahal na halaman, lagi nyo i-check yan. Kasi hindi naman nahawakan. No? Titignan nyo lang kung may mga kailangan kang baguhin or idagdag dahil
minsan sa pagka-komportable na tayo sa pag-aalaga, minsan nakakalimutan na natin yung mga nasa mga sulok-sulok, gilid-gilid. At pagkakita mo, tuyo na pala, di ba? Sino na nakaranas? Ako, naranasan ko na yan. At nasa huli ang pagsisisi. Maganda pa rin na buhay yung mga halaman mo kasi sa huli, magpuproduce yun ng flowers and seeds or basals or mga plantlets. So pagka nakakita ka ng mga gandang improvement, masaya, di ba? Ito pala, may algae ito dati pero ngayon medyo okay na. Lagyan ni Macy's na itong bagong medium or topping sa ibabaw. So ayan, may nag-request mag-release daw tayo na ito. So may mabibigyan ako kasi may order kanina ng more than 2K worth of plants. So ang request niya ang previous ay isang piraso ng seedlings nito. Kasi pansinin nyo to, wala namang ibang mother plants to, but maliban dito sa mga plants natin na Mirabilis X Viking, no? Sa Mirabilis X Viking, normal sa kanila yung may color na mapula. Ganito mga feature, normal sa kanila yan, no? Normal din sa kanila yung medyo may pagkaganyan, green, no? Ayan, green. Pero bihira ako makakita na may batik sa Mirabilis. Ano kasi, hybrid kasi yung Viking, di ba? Marami pang ibang mga process ng Mirabilis. Pero ito, yung seed grow natin, nagkaroon ng batik. Eh, nung time na yon, wala naman akong ibang kinross maliban sa dalawang Mirabilis rin na hybrid and Viking, no? Ang sabi ko nga dun sa bumili, nung time na nagbulaklak to, yung mother plant nito, kinuskus ko dun sa mga ibang flower na carnivorous plant kasi nga walang available na pollen ng lalaki. Sabi ko wala namang mawawala. Pero hindi naman talaga mangyayari yun na mag-cross yung different species, diba? Pero ganun ang ginawa ko. Tapos bandang huli, nung halos matuyo na yung sa babae na seed pods, wala pa rin lalaki na available. At nung tumagal ng ilang linggo, nagbumuka na yung male pollen. Sabi ko huli na siguro yung lahat para i-cross ko yung female pollen dito sa newly open na male pollen. Pero tinry ko pa rin. Nung kinocross ko siya, wala nang halos na dikit dun sa magre-receive nung pollen ba yung tawag doon, nung male, kasi hindi na madikit yung dulo nung nung flower nung babae. So tinry ko pa rin, kinuskus ko pa rin dun sa mga sa mga stigma yata tawag doon nung sa babae. At inulit-ulit ko hanggat maubos na yung pollen nung lalaki, hanggat mabumuka lahat nung flower niya. At noong time na yun, wala lang sa akin na sabi ko hindi talaga ito magiging successful pero walang mawawala kung itatry natin i-cross i-pollinate kasi nga late na nga So alam nyo ba nangyari? Ito yung kinalabasan, batik-batik. Yung iba naman pure green siguro magkukulay pa yan pag tumagal kasi tingnan nyo, yung medyo malalaki mapula, mapulang batik-batik yung mga umpisa pa lang nagkukulay. Ayan meron na rin sila naman. May iba naman medyo malaki na green pa rin. So kaya gusto kong subaybayan muna bago ko i-out sana. May nag-request kahapon, kagabi, yung gusto daw niya maka-receive na ito. Ibibigyan natin ng isa. At regular po nung customer natin at matagal na rin nabili. So inisip ko dito, sabi ko sa misis ko, sirain na lang natin tong tray, para para makahinga yung plants at kumbaga mag-expand sila kasi naharangan na itong lalagyanan Kano lang naman itong lalagyanan, luma na rin pero matibay pa rin to. Anyway, so ayun yung mga kaganapan dito.
balik tayo dun sa maintenance. Ano pa ba yung maintenance na ginagawa natin? So titignan nyo kung yung ginawa nyo bang mga previous propagation, okay. Kung may mga pagbabago pa or improvement, no, titignan nyo yan. Tulad na lang halimbawa na itong seed grow na to na napakatagal mag-strike. Pero ngayon kahit pa paano may paisa-isa ng hanapin natin, nag-i-strike. Ayan. Diba? So, ayan. So, ayun, nagdidilig-dilig. Tapos, yun nga, chinecheck natin. Ano na yung mga propagation nyo. Nakaka-excite na panoodin itong mga propagation na to. Lalo na kung first time mong gagawin. Kung first time ka magpo-propagate. Okay. Speaking ng pag-observe sa mga plants, parang mayroong peste dito. Pansinin nyo. Ayan. Ayan o. Yan mga yan o. Tanggalin natin yan. Mano-mano na lang natin tanggalin. Ayun. Isa pa. Meron pang isang. Kita ko sa inyo ha. Saan ba yung camera natin? Ayun mag-ano. Focus. Ayan. So ano to? Yung aphids na may may coat ng wax na puti. Ano tawag dito? Mildew. So ayan, inaano ko lang. So kung may ganon, tatanggalin nyo. Malamang may nakatira na yan sa ilalim ng mga plants. So maaari natin tong bungkalin. Ayan, kaya mag-ingat kayo sa pagbili ng halaman talaga. Alam ko na to sinabi na sa akin nung binilang ko na meron daw mildew, pero hindi ito yung sinabi niyang may peste, kundi ano ba yan? Hindi may peste na sinabi niya. Yung parang isa sa mga dito, dyan kasama yan magkakasama sila. Sabi ko okay lang, ako na bahala. Nung sinabi ko yun, tinanggal ko naman yun, yung plants na yun. Pero siguro dahil kasama niya to sa growing area, pinagkuhaan ko meron rin siya. At kailangan nating observe yan palagi para matanggal. Para makontrol din. Kung makaya pang tanggalin ng manual, tanggalin natin ng manual. Diba? Isa yan sa mga maintenance. Tapos pagdidilig. Kasi pag hindi kayo nagdilig ng regular, ganito nangyayari. Didilig naman ako ng regular, pero ito madaling mas matuyo kasi ito nga yung natuyo na nakaraan. Nahabo lang natin. Tingnan nyo to. Medyo light na yung color niya kumpara dito. Kasi ibig sabihin yan, kailangan ng diligan yan mamaya. Makasurvive pa yan hanggang bukas. Pero kailangan diligan nyo na ngayon para hindi mag-decline yung health. Isa rin yan sa mga indication na yung paligid niya dry rin. Tulad ng may seeds tayo dito, although lowland to, ma-appreciate niya na madiligan pa rin siya. So ayan, pagdidilig, tatanggal ng mga dumi-dumi, pagti-check kung may mga peste na kailangan pakainin or lagyan ng fertilizer. Pwede kayo mag-decide kung mag-spray kayo or tulad ng ginagawa ko na lang inaayaan ko sila makahuli at paminsan-minsan pag may nakikita ako insekto, pinapakain ko. So may paparating tayo this week, no? Yun ay for propagation ng B52, no? Ano yan, seed grown na B52. Ibig sabihin hindi yung B52 talaga na cultivar, ha? Ayun ay seed, no? Mula sa B52 na pinropagate na through tissue culture. So marami-rami yun. Maaaring umabot yun ng mga 2,000 to 3,000 pieces or higit pa. So bakit tayo mag-acquire ng ganong karami? B52 na seed grown. Hindi sabihin na natin XB52 kasi seed grown di ba? So ayun ay gagamitin ko pagdating ng December, nitong mga December. Kung mahahabol natin o January,
ay yun ay i-out natin. Ilalagay natin sila sa community pot ng per 50 to 80 pieces. Tapos lalagyan natin ng live sphagnum para maganda tignan. So, di ba? Sa kayo makabilang ng karaming halaman. 50 to 80 pieces sa isang paso. Siyempre, hindi magiging mura yung halaga nun. Pero, dun sa, kung kukumpitin nyo, mas mura pa rin. Kasi gustong i-out yun sa, sa Pasko o sa bagong taon para may kakaiba tayong pakulo sa ganung panahon. So, kahit na may B52 kayo, seed grow naman yun. XB52 na itatawag natin. So, ayan ito yung mga natuyukan na nakaraan. Nahabol natin ng dilig pero may damage na rin. Na-receive sila. Yung mga dulo-dulo, nagputi or nag-brown, nag-itim. Pero dahil nga, nahabol pa rin natin. Babalik sa dating ganda yan. So, ayun, ang mga maintenance natin. Ano pa ba? Maintenance. Papakain sa medium, titignan nyo din kung okay pa, kung may algae ba. Kung may algae, di ba, na-discuss na natin yan. Dami nating video before this na tungkol sa sphagnum moss. Yan. So, kung yung yung plants nyo ayaw yung matuyo, syempre yung medium nyo rin, hindi nyo hayaang matuyo, di ba? Bukod doon, etong mga nagtutubuan na mga damo, tatanggalin nyo rin yan. Kahit yung mga tuyo, di ba, kanina tinanggal natin. Kasi pag pinabayaan nyo yan, lalaki yan. Gugulat na lang kayo. Yung roots niya, nasakop na yung inyong buong paso. At magiging problematic yon dahil pag nag-repat kayo, dadama yung inyong halaman. Tulad na nangyari na lang dito. Natin yung nadamay. Ayan, itong si Bisalcata. Ayan. Buti nga lang yun. Ano pa, kumakapit pa sa buhay to. Ayan, nakabaliktad kasi itong cellphone ko. Hindi ko maitutok ng ayos So hopefully, mabuhay pa rin to. So, tingnan natin, kung, kasi nabunot yan. Binunot ko yung mga damo. Pagbunot ko, nasama yung halaman. Diba? Yaktawan na lang. Sabi nga nung iba. So ayan, check nyo. Tapos huwag nyo kayaan tumubo yung mga damo-damo dyan. Pwede naman sila tumubo sa ibang paso ng mga non-carnivorous plant. Huwag pa nyo hayaan tumubo yan sa mga carnivorous plant na collection nyo. Yung iba kasi hinahayaan tumubo kasi nga pampaganda rin daw. May mga nagre-request pa nga minsan sa akin, "Sir, dagdagan mo naman yung binili ko ng fern kasi pampalilim ko dito yan." Tsaka syempre, 'di ba, sa ibang mga hobby, pinagko-collect rin sila talaga ng fern. Dito yung fern dito, damo na lang talaga dito sa growing area natin. Hindi ko tinatanim yan, pero pusang tubo ng tubo kahit pinakuluan ko na. Siguro maraming seeds, sa seeds man to natubo. O paano. So yan tingnan nyo. Naging damo na yan dito. So mas maganda. Maliit pa lang tatanggalin nyo. Unless gusto nyo yung inyong lugar. Tulad nung sa bumibili sa atin. Gusto niya yung may shade. So na-appreciate rin naman ng ibang plants yan. Yung mga shade loving plants. Na carnivorous plant. Pero iwasan nyo hanggat maaari pag nakatabi dun sa mga plants na ayaw naman ng sobrang shade. Kasi tingnan nyo, sobrang laguna niya. Sumunod doon, kung natatakot tayo na matuyuan yung plants natin, ayaw rin natin na waterlag yung plants natin. Kasi pag waterlag, tulad na ba, example nito, wala naman nakatanim dito maliban sa damo at sphagnum moss na live. Pag tumagal, ito kasi natuyo. Kaya binabad ko para mabuhay yung live sphagnum moss. Bukod sa live sphagnum moss na mabubuhay, pag nasobrahan kayo sa pagbababad, ang mabubuhay rin dyan, algae, tulad niyan. Diba? So, huwag nyong ibabad lagi. Ito. Once na nababad nyo na at okay na, tanggalin nyo na. Diba? So, iwasan nyo rin yung sobrang matubig at sobrang tuyo. Ayan. So, kailangan maging malinis rin kayo sa growing area. Nagsalita, ang malinis ng growing area.
Ang dami growing area namin. Kahit yun lang gaano kalinis eh. Pagka nabibisit talaga sa mga ano. Pero isa sa mga ano yan, dapat malinis rin talaga. Lalo na kung indoor kayo. Lalo na kapag dito galing sa tissue culture o nagti-tissue culture kayo kasi ayaw nyo ng contamination. Ay, ito pa. Siguro ngayon ko lang ito mababanggit pagdating sa carnivorous plant. No, so, ito. Kung kayo magtatanim ng mga propagation nyo or kahit na hindi propagation, no, iwasan nyo na magagalaw. Literal na magagalaw. Bukod pa to sa sinasabi ko na huwag igagala yung inyong plant. Kasi pagka ginala nyo yan, no, di ba na-stress yan. Ngayon, iwasan nyo yung nasasanggi lagi. Na tulad halimbawa, nahulog kahapon, anong isang araw, siguro 2 days ago. Etong charger na yan, habang sinacharge ko to, isang sprayer, yung wire niya tumama dito. At ilang oras ko pa bago napansin. Buti na lang hindi nga na. Ewan ko kung na-electrocute na itong mga halaman ko. So, ang nangyari, nagkaroon ng marka tapos nanilaw yung iba. Dahil nga nagagalaw sila kasi nasisira yung kanilang root or yung established root na nila. Kung yung katatanim pa lang, yung mga paumpisa pa lang na root system. Pag hindi yan nagagalaw, susuklian naman kayo niya ng mga bagong new growth na magaganda dahil established na yung kanilang root. Tulad na lang halimbawa ito na halos mamatay na, nagsusurvive pa. Nag-produce na siya ng bagong root growth niya dito sa side na to dahil itong side na to halos mamatay na. Tapos ito pa, iwasan nyo magpakain ng sobra-sobra. Kanina nakita nyo ako nagpakain ng insekto, okay lang yun. Pero yung mga hindi nila natural na pagkain, huwag yung gagawin. Maliban na lang kung nag-experiment kayo tulad ko. No, tulad nito, di ba? Pinakain natin yung old traps ng dumi ng hindi natin alam kung kaninong dumi. Hindi natin alam kung sa bat or sa daga or ano ba. Pinakain natin dyan. So ano nangyari? Nag-brown. Pero sabi ko nga, ang magbo-brown lang dyan ay isang picture kung saan yun yung pinakain mo. Ayun, nag-brown. Ito naman yung isa na sabi ko magbo-brown rin to. No? Hindi pa siya nagbo-brown, which is okay naman, pero sa totoo lang, kinakabahan rin ako kasi 3 picture pa lang yan. Tapos pinakain mo agad yung pinakamalaki. Diba? Ewan ko ba, bakit ko ba ginawa yun? Minsan ganun ako pag nag-experiment. Pero pagka may mga effect sa kanila, ayun naman yung kasiyahan ko na natuto ako ng bago. Dito natuto ko na pagka pinakain ko yung old feature, mabilis na natutuyo. Pag pinakain ko yung new feature na medyo established na, medyo mas matagal siguro yung matuyo. At hopefully, hindi siya matuyo. Kundi ma-absorb niya yung nutrients na galing doon sa pinakain natin sa kanya. So, anong matututunan natin doon? Iwasan mo na mag-experiment kung konti pa lang yung plants niya. Kasi kung mamatayan, medyo magkakaroon kayo ng gap na namatayan kayo ng plants. So, yung time span na yun na hindi kayo nakapag-alaga ng carnivorous plant, parang tatama rin kayo. Tulad ko, nangyari sa akin yan. Namatayan ako ng plants tapos sinabayan pa na naging busy ako sa pagtuturo. No? So, natigil siguro ako ng several months noon. Pero pagbalik ko naman, biglang nag-pandemic noon. Doon na ako nag-umpisa ng lumalim yung paghilig ko sa carnivorous plant. So, ano pa ba? Ayun nga, pagka alamin nyo dapat kung ano yung natural na sorry po, habitat niya sa wild. Kasi mas maganda kung gagayahin nyo yun. Like for example sa sphagnum moss, gusto nila yung medyo humid na lugar, malilim. Dahil sa wild, sa mossy forest nyo siya makikita. No? Yung lowland, ilagay sa lowland. Yung highlands, lagay nyo sa highlands. Kung hindi nyo kaya, ibigay nyo yung at least yung pinakamalapit na kaya nyo ibigay sa kanya. Highlands, lagay nyo at least sa intermediate. No? So, at least makaka-recover yun. Huwag nyo hayaan na matuyuan din dahil nga sa highlands, humid sa lugar na yun. Pag hinayaan nyo matuyuan, hindi ganito mangyayari. Diba?
Eto, kinakaya naman ito kahit lowlands. Kaya lang, nangyari na, hindi ko talaga nadiligan. Aminado ako. Tapos nailagay ko pa siya sa pinakamainit na lugar na kung saan nagre-reflect sa kanya yung pinakamainit na sinag na galing sa araw, pati na rin sa bubungan sa paligid na itong growing area. Kasi may mga bubong dito na kasapit bahay namin. Anyway, so ayan na nangyari. Hopefully makarecover pa rin kasi ayun, medyo nagpo-produce na siya ng mga new growth. So ayun, bukod doon pala, hindi ko lang, ayun kung may masasample ako dito. Meron yata dito. Gawin nyo rin yung pag-change ng medium. Pagka minsan kumukonti na yan, kadidilig nyo, namuus-us yung medium sa ilalim ng paso. Dinadagdagan yan. So ito, halos ganito na lang yung medium niyan dati kung di ko nakita. Dinagdagan ko. Ayan. Lagyan nyo ng medium. Tapos wag rin masyadong basa, lalo na kung itong Nepenthes nga, naman yung laging basa. Sumunod, huwag nyo kalimutan mag-propagate. No? Huwag lang benta ng benta. No? Magtira kayo. Karanasan ko na rin yan dahil minsan, tinitake opportunity ko yung mabili. So, pati yung mother plant ko nabibenta ko. So, at least magtira kayo ng mother plant or basil ng mother plant nyo. So, tulad na lang halimbawa nung Bloody Mary. Sabi ko, hindi naman ako nagbibenta na ng Bloody Mary. Ibinigay ko na lang sa friend ko yung pinakamalaki kong Bloody Mary. At ibibigay ko na rin sana yung mga basals, pero naisip ko, saan naman ako kukuha or hihingi, di ba? So, kinuha ko yung dalawang basals at itinanim ko na lang dito sa iba pang mga basals or cuttings na pinapalaki ko. Ito yung basals ng Bloody Mary. Pati yun, nandun sa isa. So, hopefully mabuhay siya. Nilalagay ko yung mga propagation ko malapit sa source ng water para yung humidity or yung pag-evaporate ng tubig, no, ay mag-increase rin ang humidity dun sa mga ibang propagation ko. Nilalagay ko rin sila sa medyo malilim para hindi agad matuyo. So, ayun. Tapos, kung walang problema, wag mo nang galawin. Kasi pag ginalaw mo yan, magsisisi ka lang. So, yun lang muna. At marami akong activities ngayon eh. So, nagpapaayos ako ng aking computer dahil nasira yung power supply. So, kailangan ko ng computer para mag-edit at sa iba pa ko pang work. So, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Pagka may mga pinagdadaanan kayo ngayon, ipag-pray nyo lang. Nobody's perfect, no? Or kahit ngayon, yung pinakamayaman eh, may problema pa eh, diba? Minsan ay makikita pa natin yung mga simpleng kasayahan dun sa mga free at walang bayad na mga activities. So, spend time with your friends, families, co-hobbyists, at kung sino yung nagbibigay sa inyo ng mga magagandang positive thoughts. No? Doon naman sa mga negatibo yung nare-receive nyo, minsan unawain na rin natin sila. Baka sobrang busy, toxic ng buhay nila. So, ganun yung nagiging reaction nila. Pero hindi naman siguro yun yung magiging dahilan para tingnan natin sila na ganun nga. So, yun lang. God bless sa inyo. At salamat muli sa panonood. At bye-bye.